nandito po kami sa church ng Makaging. Anniversary po nila. Ayan. Hello vlog, welcome to my guys. Yan ang mga faith fellowship ng Kamiling. Hindi pa po kami kompleto. Hindi pa kompleto, mamaya pa. Ito yung mga bata. Doon na kayo morning kasi nandito. Ano, napatawa ko kayo. Hindi pa pala kayo natutulog kasi na-amin yung sinasabi. Babaguhin ko po ulit. On this blessed afternoon, we come together to celebrate God's abundant goodness and unwavering kindness toward Faith Fellowship Makaging. Narito tayong lahat upang ipagdiwang ang kabutihan at katapatan ng Diyos na buhay sa buhay ng bawat isa at sa iglesia ng Faith Fellowship Makaging. 2 years ago, nung simulan ng gawain sa lugar na ito at until now, God is still faithful. Amen? Amen. So, welcome po sa ating mga kapatid natin mula sa Faith Fellowship Vargas. Say hooray! Sa ating Faith Fellowship Kamiling. Hooray! Sa ating Faith Fellowship Santa Ignacia and Mabini. Hooray! Ay, ano? Ulit. Sa ating mga kapatid ng Faith Fellowship Mabini and Santa Ignacia. Hooray! At sa ating mga panauhin. At syempre, sa ating Faith Fellowship Makaging. Ayan, meron kaming drummer. So, tayo na lumapit sa Kanya at sumamba at magbigay ng galang lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan ng Kanyang pastulan, mga tupang Kanyang inalagaan. So, church, halina't sumamba sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord! Amen! Amen! God is good! All the time! And all the time, God is good! Praise the Lord! Ayan po, tayong lahat po ay tumayo. Somebody ka, oh Diyos.
Diyos sa atin. Na mga panahong ito, maraming naitatag na mga churches, kabilang na ang Faith Fellowship Vargas at ang Faith Fellowship Makaging. Noong naitatag ang Faith Fellowship Vargas, nagkaroon ng pagkakataon na magkita-kita sina Pastor Mar, Sister Bel Ocampo, Pastor Owen and Sister Josa Silverio, Brother Randy and Sister Lorna Quijano at Sister Robelyn. At sa kabutihan ng Diyos ay nagkaroon ng pagsisimula ng mga gawain o prayer meetings sa tahanang ito nila Brother Randy at ni Sister Lorna Quijano at ng apat po nilang mga anak. Nang ito ay narinig ng kanilang magulang na sila Pastor Pipito at Sister Trinidad Quijano, ay ang kanilang panalangin na sa Diyos ay magkaroon ng bahay-sambahan sa mismong lugar na kung saan po kayo ay umuupo ngayon. Nagdaan ng panahon, nagkaroon rin ng mga iba pang gawain katulad ng prayer ride na alam ko po na halos lahat po sa inyo ay nakadalo. Ayan. At isa sa mga lugar na ipinapanalangin po natin ay Barangay Makaging, kung saan ipinapanalangin po natin ang mga taong nakatira dito at ipinagdarasal na ang Diyos ang kumilos upang sila rin ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Umusbong na rin po mga prayer meetings and devotions kada linggo na dinadaluhan ng mga naimbitahan ng mga taga-barangay Makaging. Ito po sila. Ayan, nandyan po sila. Ayan. Hanggang dumami ng dumami ang mga kasapi ng iglesyang ito at nariyan po ang mga karamdaman, mga problema at kung ano-ano pang atake ng kaaway. Ngunit dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos ay hindi nadaig ang pananampalataya ng Faith Fellowship Makaging. Nagpatuloy pa rin ito sa gitna ng anumang unos at tumuloy pa rin hanggang sa nakamit ang first year celebration, ng first anniversary noong July 24, 2023. At ngayon, ang katapatan ng Diyos ang nagdala sa ating lahat sa lugaring ito upang ipagdiwang natin ang kanyang kabutihan, isigaw ang kanyang papuri, katulad nga po ng aming theme, shouts of praise unto the Lord we give to you. Praise the Father, the Blessor, praise Jesus the Son, and praise the Holy Spirit the Advocate. To Him be the glory forever and ever. Praise God po. Yun, malayo pa lang si Inang, nagsisigaw na yan, oh, linggo ngayon, church na tayo. So, every Sunday, ganun lagi yung senaryo namin. So, mayroong time na sabi ko, parang narindi na ako dalang hingay niya. Sige na nga, sabi ko. Sige na nga, sabi ko. Mag-church na ako para matigil na siya. So, nag-attend po ako dito. So, nag-attend kami. Lahat, ewan ko, matanda niyo. Pero kami mag-asawa nag-attend kami. Pero before that, nalalampasan na po namin itong church na to. Pero yung ano pa lang po, yung banner nila. Pero hindi ko nakikita yung ganitong gatherings pa. So, sabi ko sa asawa ko, pwede kaya natin mag-attend dyan. O sige, sabi naman niya, one time. Pero yun nga, yung one time na yun, wala lang, one time lang. hindi talaga namin nagawa. So, yun nga, sige, sabi ko, para matigil na si Ina, pagbibigyan ko siya. So, first, attend ko dito sa FF Makaging. First sermon, patama sa akin. So, pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako nagdamdam na napatamaan ako. Pagko sabi ko, amen. Ako yun. So, parang, wow. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Lord, sorry, sabi ko, kasi hindi ka lumayo sa akin. Ako yung lumayo. So, yun, papasalamat ako sa FF Makaging, sa lahat ng members kina Pastor Owen, tsaka sa pamilya niya, kay Sister Robin, sa pagbubukas ng open heart sila na tinanggap kami sa gawain at unti-unti yung stress, yung depression ko na isusuko ko na siya sa Panginoon. Yung paghihirap ng kalooban ko na na-overcome ko na sa pamamagitan ng mga
salita ng Panginoon na napag-aaralan namin, na-apply ko na rin siya sa sarili ko. At papasalamat ako kasi may mga times talaga na gusto ko na lang magpakamatay. Sinasabi ko sa mga kapatid ko yan, ayoko na, gusto ko na mamatay. Kasi yun na lang yung tanging paraan para ma-escape or matakasan ko yung sitwasyon namin kasi parang wala na nakakatulong sa akin eh. Yung support na gusto ko makuha sa asawa ko, hindi ko makuha. Yung gusto ko may makausap, pero wala. Parang may hinahanap ako na, pero wala. So sabi ko, ayoko na. Mas mabuti na lang mamatay. So kada umiiyak ako, nakatingin ako sa kisame kasi pinagpaplanuhan ko na kung saan ko isasabit yung lubid. Kasi ayoko na talaga, pagod na ako, parang hindi ako physically tortured pero mentally tortured ako. So yung pakiramdam na yun, alam ko na dahil nga sa lumayo ako sa Panginoon, hindi na rin ako marunong gumitin nun. Hindi ako lumalabas ng bahay. Sabi ng mga kapatid ko, lumabas ka, nandito kami. So sabi mo kami, sabi ko, ayoko. Mas gusto ko na lang magmukto sa bahay. Kasi nga talagang gumagawa ako ng pagtali ko sa sarili ko para ano na lang, kasi ayoko na talaga. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit hindi ako nag-attend sa church, alam ko na lamang pa rin ako ng panalangin ni Inang at alam ko ako yung prayer request niya. At ngayon, na-realize ko po na bakit hindi ko nagagawa na magpakamatay. Dahil sa mga tao na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin at sa mga tao na patuloy na nananalangin para sa aming mga pamilya. At alam ko yon na bahagi nun ang Faith Fellowship Makati. Isang pagpapala ang talagang magkaroon ng dati kasi ay napaka-close yung mind ko eh. Kasi laking baptist ako. So, parang, tapos conservative pa po yung naanoan namin. So, parang, iba naman. Kahit nga yung asawa ko, sabi niya, parang iba naman. Sabi niya, pero nung anniversary ng Vargas, merong song doon na kinakanta ng Baptist. So, sabi niya, oh, okay pala. Sabi niya, sige. Sabi niya, kasi kinakanta nila yung kanta natin. Sabi niya, gano'n. So, kahit parang mga tuod kami doon, parang kami mga kawayan na nakatayo lang. Kasi hindi kami sanay na nagpapalakpak. Hindi, yung very solemn po kasi yung praise and worship namin noon. So, parang nakatayo lang kami ganyan. Pero yung kami namin gumagalaw pero yung so, parang wow. Parang kami mga poste. Lalo ngayon, buti na-a-adapt na rin po namin yun. At talagang nagpapasalamat kami sa Panginoon sa pagsisend niya kila Pastor Owen na naging daan upang magpatuloy ako sa buhay at unti-unti rin nagagamit din ako sa namatay ako sa 4 meters. Sa totoo lang nun talagang hindi naman dapat tumatay yung mga babae sa church namin. Kasi yun yung na-adapt ko na pero nagpapasalamat talaga ako kay Pastor Owen dahil ang way na rin siguro ng Panginoon yun para mabuksan yung isip ko na okay, iba pala parang parehas din pala. Ito lang pala yung meaning niya. Kaya nung isang preach minsan nag-preach si Pastor Owen, doon na talaga tuluyan na open na yung mind ko. Na, hindi pala. Yung pala, oo, parehas lang. May mga talagang meaning lang. Or malalim lang talaga mag-preach ng conservative purihin ang Panginoon dahil ito po, 2 years na po akong nakikipahagi sa gawain ng Panginoon. At po para sa akin na makita yung unti-unti na sasama ko na rin yung mga anak ko. Pangalawa na ang hirap ayain sa church. Pero bihaya ng Panginoon dahil yan pa rin naman yung
prayer at pasasaan pa, titingin tayo ng Panginoon. At eto, sa biyaya ng Panginoon, nagiging malakas ako. Nagiging prayerful ako na kahit minsan hindi ko na talaga, minsan dumadapo pa rin talaga sa isip ko yung bagay na yun, pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. At isang katagumpayan para sa akin. Napakalaking tulong sa akin ng faith fellowship ko. At isang pagpapala sa buhay ko at ma-meet lahat, maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Thank you po. I can do anything. Oh, I can do all things. With you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I live with that faith. Nothing is impossible. Sit down, God, know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. With you, nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I believe in that. Nothing is impossible. I'm not gonna live how I was. I'm not gonna live how I was. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. With you, gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I believe in God. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe I can do all things, but you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I believe in God. Nothing is impossible. I believe in you.
Oh, I can do all things that you give me strength. Nothing's impossible, truly do. Blind eyes are open, strongholds are broken. Guiding with my faith, nothing is impossible.
Leo, konti lang. Sabi niya, pag dumating daw po sa ganitong sitwasyon, sa ganitong part, yung iba daw nagsisiaw. Hindi ko po alam kung bakit sila nagsisiaw. Tignan ko nga po kung magsisiaw kayo. Natawagan ko po si Brother Leo for our tithes and offering. Ayan po, praise the Lord po. Habang umawit po kami, pwede po kayong pumunta dito sa harapan at ibigay po ay tithes and offering. Habang ibinibigay niyo po ang inyong nakaloob, aming inaawit ang wonderful praise called of God. Susulat sa Psalm 99, sabi niya dito, "Naghahari ang Panginoon at nakaupo sa gitna ng mga kerubin, kaya ang mga tao ay nanginginig sa takot at mundo'y yayanig. Makapangyarihan ng Panginoon sa Zion, dinadakila siya ng lahat ng bansa. Magpupuri ang mga tao sa Kanya dahil sa Kanyang kapangyarihan at kagalang-galang. Siya ay banal." Amen! Siya'y haring makapangyarihan at ang nais na'y katarungan. At sa kanyang paghatol ay wala siyang kinikilingan at ang ginagawa niya sa Israel ay matuwid at makatarungan. At purihin ang Panginoon na ating Diyos, sambahin sa kanyang templo. Sabihin nga po natin, siya ay banal! Siya ay banal! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin ang ating Panginoon. Awitin natin sa Lord Church. Nananabik kami sa iyo, O God. Dakila ka, Panginoon, dito sa aming puso. Hindi ka nagbabago.
Pinatunayan mo kapangyarihan mo, kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw naman ang Diyos. Buhay ka! Buhay ka! Totoo! Once again, church, pinatunayan mo ang pangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo sa amin, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos. Buhay ka at totoo. Yes, Lord, worship you, Lord. Pusaway na namin, pusaway na namin sa banal mo pag-ibig. Lamang mong walang maliw, nadarama bawat sa akin. Hindi mapapantayan ang banal mo pag-ibig ng kahit sino ka man. Jesus, ikaw lang. Jesus, ikaw lang. Praise you, Jesus. Purihin ang Diyos. Church, kala niyo tapos na tayo, no? Hindi ba tayo tapos, church? Patuloy natin. Creation shouts your name. Three voices we proclaim. Jesus, you are worthy. I'll let me magnify your name. Your name we magnify. We sing your praise on high. Jesus, you are worthy. Every knee will bow to the Lord. Every knee will bow. Tongue shall confess that your kingdom reign. You are Lord of all. Hallelujah. Hallelujah. Lift you up, be lifted up. Jesus reign forever. Hallelujah. Hallelujah. Lift you up, be lifted up. Jesus reign forever. Oh, oh, once again, church, creation shouts. Creation shouts your name. In voices we proclaim. Jesus, you are worthy. Magnify your name. We sing your praise on high. King Jesus, you are worthy. Lord, every knee will bow. Every knee will bow. Every tongue shall confess that your kingdom reigns. You are the Lord of all. Hallelujah. Hallelujah. Lift you up, be lifted up. King Jesus, reign forever. Hallelujah. Hallelujah. Lift you up, be lifted up. King Jesus, reign forever. Behold, our King, seated on the throne. All praise, begin, for you are Lord of all. Behold,
Jesus, Jesus, you reign. Jesus, reign forevermore. Forever and evermore. Everybody church, we Jesus reign. Jesus, reign forevermore. Yes, Lord, we praise you, Jesus. Praise the Spirit, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Gentiles, we were made without hope and without life. From your heaven you came righteous, there were to fulfill the law and prophets. To our virgin came the word. From the throne of endless glory to the cradle in praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three God of glory, God of glory, majesty, praise forever to the King of to reveal the kingdom glory and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. Thank you, Jesus, for it. When in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for our sake died. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good. For the Lamb was conquered, amen. And the dead rose from their tomb, and the angels stood in awe for the souls of those who come to the Father on this stone. And the church of Christ was born, and the Spirit gave the flame. Now this gospel true of all shall not dim, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Hallelujah. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Once again, church, for the last time, praise the Father and the Son. Praise the Father.
Sinabi ni Propeta Jeremiah, O God, that Lord, your mercy are new every morning. Great is your faithfulness, O God. Hallelujah. Samahan niyo po ulit kaming umawit sa ating Panginoon dahil ang ating Panginoong Diyos ay nararapat sa papuri at sa salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa payakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ay hindi ka na magbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako, mga pangako na pamamakan, panghahawakan, mamamalagi kami, mamamalagi sa paligid mo. Narapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Susilat tayo sa papuri, luwalhati at pagsamba. Pataas ang ngalan mo. Nararapat ka
sumunod sa'yo. Itaas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakilangan. Jesus sa'yo ang kapurihan. Jesus sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Isa pa, church, Jesus sa'yo ang kapurihan. Sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Ikatamal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaran mo'y di mapapantayan. Wala sa Diyos, purihin ka sa awit. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Ikatamal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaran mo'y di mapapantayan. Sa papuri, malahati ng pagsamba sa church. Jesus, ika'y nakilala, Panginoon, ang pakailanman. Yes, church, abitin natin sa Panginoon. Malahati sa papuri, malahati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Nararapat ka sa papuri, malahati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, malahati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Para sa aming mga kasalanan, Panginoon. But Lord, thank you also, Panginoon, dahil kayo ay nagbigay ng assurance sa amin ng aming kaligtasan, dahil kayo, God, ay nabuhay na magmuli. Hindi po kayo nanatiling patay, Panginoon, but Lord, you rose again from the dead to redeem us from sin, O God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, nararapat ka. Nararapat ka, Panginoon, na makatanggap ng aming pagmuling pagsamba. Kaya maraming salamat muli, Panginoon. Lord, as we continue, O God, sa pakikinig ng iyong banal na salita, pagpalain mo, magdadala ng iyong salita. God, Lord, dalangin namin ang double portion, even triple portion of anointing, O God, na ikaw mo sa kanya. Upang ang mga sasabihin na sa ating Panginoon ay maitayin ng banal na Espiritu sa aming mga puso. Lord, mag-grow ang bawat isa sa amin, sa aming kaalaman, sa aming pananampalataya, sa aming Panginoon Jesus. Minsan pa, Panginoon, nararapat ka sa pagsamba. Salamat, Panginoon. You are truly worthy. Worthy are you, O God. Worthy is the Lamb. Worthy are you, Lord Jesus. Worthy are you, King of Kings.
Kings and the Lord of Lords. We continue to praise in Jesus' name. And everybody says, Amen. Yan. Pagka-history, yan ay nakakaantok, mga kapatid. Pero I warn you, nung si Pablo po ay mga kasama nung si Pablo ay nag-preach, dahil sa sobra yung preaching niyang haba, may kabataan na nakatulog. Okay? Nahulog mula sa mataas na palapag, bumagsak sa baba. O buti na lang si Pablo po ay may binigyan ng Panginoon na kapangyarihan, pinag-pray niya na buhay. Okay? So, mag-ingat kayo, baka kayo makatulog ha. Anyway, si Pastor Owen may gift yan ng mga pag nag-pray yan, nabubuhay. Hallelujah. Pray ng Panginoon. Alam nyo, ang title po ng ating urang tema po ninyo ngayon is, nakita nyo ba? Shouts of praise, for He is good, and His mercy endures forever. Alam nyo, that's true. Purihin natin ang Panginoon, sumigaw tayo ng papuri sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang kabutihan at ang kanyang habag ay endures forever. Okay, namamalagi, magpakailan paman. Purihin ang Panginoon dito sa lugar na to sapagkat ipinanganak ang kanyang iglesia dito sa lugar na to. Amen po ba? Mga taga-Makaging, matuwa kayo sa Panginoon sapagkat may church na nagpupuri sa Panginoon sa lugar na to. And I always remember, ewan ko kung na-share ko na ito sa inyo. Noong siguro I was in high school, nagsimula din yung church doon sa aming lugar. And nung time ng dedication, nung church, hindi ko makalimutan yung sabi ng pastor. Sabi niya, this place, itong lugar na to, sabi niya is door of heaven. No? Door of heaven, parang Bethel. Ibig sabihin, ang mga anghel daw ay panaog, pababa, papunta sa heaven, no? Kinukuha yung ating mga panalangin. And so whenever there is a church na naitatayo sa isang lugar, nagkakaroon ho ng door of heaven. Amen? Amen. Mapalad po kayo ng mga taga rito sapagkat may mga ganitong simbahan na kung saan ang Diyos ay pinupuri at dahil doon, kayo po ay pinagpapala. Amin po ba? Kaya dapat tayong matuwa. I always say this, kung maraming mga simbahan na tumatayo sa isang lugar, mga pastor, mga manggagawa, kamanggagawa, dapat tayong natuwa. No? Huwag tayong ma-frighten, huwag tayong matakot, no? Sapagkat mahalaga po kung mayroong mga simbahan na itatayo, ang Diyos ay napupurihan. Sabi ko nga, malungkot kayo kung beer house ang dumadami sa inyong lugar. Pero kung church ang dumadami sa inyong lugar, dapat kayong matuwa. Sapagkat yan po dumadaloy ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit, nagsusumamo sa iyo, upang ipatong mo ang iyong napagpalang kamay sa iyong lingkod, upang nasa ganon ay bahagi ko ang iyong mga salita, Panginoon, ang may kalinawan at kapangyarihan, at ang aking mga kapatid ay hindi uuwi, Panginoon, na hindi mo pinagpala spiritually. And Lord, through your word, I pray that there will be salvation, encouragement, and motivation to continue to serve you, O Lord. Thank you, Father. We give you glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. By the way, alam natin to, no? Hindi ho simbahan ang makakapagligtas sa atin, kundi yung ating relationship sa Panginoon. Kaya kahit anong pangalan yan, no? Maging Faith Fellowship man yan, Baptist man yan, as long as Jesus Christ is being declared as our Lord and Savior, pare-parehas po lang tayo dyan. Amen po ba? Amen. No? Kaya kay Sister Clarissa sabi niya, pare-parehas lang naman pala. Oo, kinakanta rin natin yung When the Roll is Called Up Yonder. Ay, kanta rin ng Baptist yun. No? Kanta rin mo natin yun. And actually, I was baptized sa isang Baptist church. Amen? So, iisa po tayo. Amen po ba? Yes. So, ito, sama-sama tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, shouts of praise. Sumigaw ng papuri sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kahabagan ay endures forever. No? Ang hirap ng Tagalogin yung endures forever. Mananatili, magpakailanman. Amen po ba? Amen. And alam niyo po, kung hindi nyo nararanasan yung kabutihan at ahawa ng Panginoon, actually in English sabi niya, give thanks to the Lord,
for His love endures forever. Magpuri sa Panginoon o magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan. No, kanina nagpupuri tayo sa Panginoon, nag-worship tayo sa Panginoon. Ay alam nyo, ma-check po natin yung sarili natin kung talagang naintindihan natin yung mga papuri sa Panginoon, yung papuring awit sa Panginoon, at kung nararanasan mo, nararamdaman mo, alam mo yung kabutihan ng Panginoon, talagang todo bigay ka sa pagpupuri. No, si Jesus Christ ay nandito pa sa lupa. Okay, siya inimbita ni Simon doon sa bahay niya. And then pagpasok niya gano'n, mayroong isang babae na nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus Christ at umiiyak, pinupurasan niya yung paa ni Jesus Christ ng kanyang buhok. And then sabi nung kanyang nag-imbita kay Jesus Christ, sabi niya kung alam lang ni Jesus, kung talagang propeta ito, sabi niya, alam niya na masamang babae yung gumagawa sa kanya noon. And then, pero alam ni Jesus Christ yung puso ni Simon na nag-invite sa kanya. And then sabi niya, sabi ni Jesus Christ, kung halimbawa pinatawad ka sa isang utang mo, halimbawa yung utang mo ay 1 million, okay, pinatawad ka, at yung utang mo naman ay 500 pesos, sabi niya, sino ang mas mayroong pagmamahal doon sa nagpatawad? Sabi niya gano'n, yung pong nagkautang ng 5 million, parang something like that. Yung po yung mayroong mas mahigit na pagmamahal. Now, ganun din po sa atin ngayon, ano? Sa pagpupuri natin sa Panginoon, kung nare-realize mo yung kabutihan ng Panginoon sa iyo, hindi ka nga kangamaktang na tumadar, nagdadayaw ko niya po Diyos. Pero kung hindi mo nare-realize yun, sabi mo, ang tagal naman. Parang ganun din po ngayon, no? Mamaya sabi niya, ang tagal naman ni Pastor. Okay? Pero kung nare-realize mo, kung may experience ka talaga sa kabutihan ng Panginoon, alam mo, talagang tunay na pupurihin mo po siya. Amen. Okay. Yung text po ninyo is matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 20 verse 21. Actually, ito po ay kwento ni Jehoshaphat at kwento ng Judah. No? Ito na, history na ito. Medyo mahabang history ito. Okay. And si Jehoshaphat, siya po ay pang-apat na hari ng Judah. Okay? Judah. Bakit Judah? Kasi po, noong unang panahon, ayan na, noong unang panahon na. Okay? Nung ang mga Israelitas ay nakarating na sa Canaan, wala silang hari. At ang leader nila ay tinatawag na judge o kaya hukom. Nung time na yon, ang judge noon ay si Samuel. Ito ang mga Israelita, nainggit sila sa kanilang mga paligid. Bakit? Kasi meron silang hari, pero itong Israel, wala silang hari. Ang namumuno sa kanila is mga judges. At sabi nila, bigyan mo kami ng hari, Samuel. Okay? Parang ganito, halimbawa si Pastor Owen, nandito, siya yung nagpa-pastor dito. Sasabihin ninyo sa kanya, Pastor Owen, bigyan mo kami ng ibang pastor. Anong pakiramdam ni Pastor Owen? Sakit yun, di ba? So ganoon ang naramdaman ni Samuel. Samuel, sabi nila, bigyan mo kami ng hari. Kagaya ng mga nasyon sa paligid. And kinonsulta ni Samuel si God, at sabi ni God sa kanya, sige, ibigay mo yung gusto nila, pero pagdating ng araw, pagsisisihan din nila yung hinihingi nila. Okay, sapagkat yung hari nila, kukunin niya yung mga kabataang lalaki, gagawin niyang sundalo. Yung hari nila, kukunin niya yung mga anak nilang babae, gagawin niyang alipin, at magbibigay sila ng mga taxes. Alright? So, pinagbigyan ng Panginoon yung hiling nila. Mag-ingat kayo sa mga hinihingi ninyo. Okay? Pinipilit ninyo. Okay? Sapagkat kung minsan, kahit na hindi gusto ng Panginoon dahil sa kapapilit ninyo, ibibigay niya yan sa inyo. At pag ibinigay niya yan sa inyo, pagsisisihan niyo. Bakit? Kasi hindi yun ang kumpletong kalooban ng Panginoon. Yun ang nangyari sa Israel. Okay? So, ang unang naging hari ng Israel, ibinigay ng Panginoon sa kanila ay si Saul. Pero si Saul, siya po ay hindi matuwid na tao pagdating ng araw. So, nang malapit na po yung sa end ng kanyang reign, okay, ng paghahari niya, tumalikod siya sa Panginoon. So, cut the long story short, kaya pinalitan po siya ni David. Si David ang binigay ng Panginoon na hari, kapalit ni Saul. Okay? And si David po, makikita ko natin dito, sabi dito sa Psalm 78, verse 72, sabi niya, and David shepherded them, ibig sabihin ng Israel, with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Sa Tagalog, matuwid na mahala, na malakad na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. Kaya dahil si David ay matuwid na tao, may takot sa Panginoon, pinagpala ng Diyos ang bansang Israel, umunlad sila ng gusto, lumawak yung kanilang sakop,
at kinatakutan sila ng mga bansa at halos wala nang sumasalakay sa kanila. Bakit? Kasi yung leader nila, take note of this, yung leader nila doon sa lugar nila ay matuwid. No? Sabi ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord, but sin is a reproach to a nation. Mapalad daw ang isang lugar na ang namamahala sa kanila ay may takot sa Panginoon, pero kung ang namamahala sa kanila ay taong gumagawa ng kasalanan, sabi niya, kahihiyan ang mararating. Ang lugar na yan. Diyan pa po ba tayo? Introduction pa lang ng history yan. Okay? Nung namatay po si David, pinalitan po siya ng kanyang anak na si Solomon. Yan, kinakanta ng mga tao, si Haring Solomon. No? Mayaman si Haring Solomon. Bakit? Una sa lahat, ay nga tinawid na. No? Yung kayamanan ni David, yung kapangyarihan ni David, yung prosperous na paghahari ni David ay minana na ni Solomon. Pero maliban pa doon, si Solomon ay binigyan ng Panginoong ng katalinuhan na sobrang hindi po naranasan ng ibang mga hari. Pero dahil sa kayamanan at katanyagan, si Solomon ay lumayo sa Diyos. Okay? Kanina sinishare ko sa church kung gaano kadami yung dumarating na ginto kay Solomon taon-taon. Alam nyo kung ilan yon? 2.8 tons every year. Iba pa yung tinatanggap niyang buwis sa ibang mga lugar. Okay? So dahil sa mayaman, yung 2.8 tons na yun, kinonvert po yan sa peso natin ngayon. Alam niyo lumabas kung magkano? That's 81 point something trillion pesos. Taon-taon. Ganun kayaman si Solomon. And yung ating pong yung ating yearly budget po sa buong Pilipinas, sumaabot lang yata ng 5 point something trillion pesos. So could you imagine that? Kayang buhayin ni Solomon kahit na buong Asia. ASEAN nation. Kaya niyang buhayin nung time na yon. Right? Kaya dahil sa kanyang kayamanan, nagkaroon siya ng 1,000 asawa. Kasi kaya naman niyang buhayin sila, tama? Pero yung kanyang mga asawa, yon ang mga naglayo sa kanya sa ating Panginoong Diyos. Okay? To fast forward, namatay si Solomon, ang pumalit sa kanya ay si Rehoboam, yung kanyang anak. Alam nyo, dahil po sa pagkukolekta ng buwis ni Solomon sa mga tao, kaya masyadong marami yung kayamanan na kanyang nakukuha every year. At nagre-reklamo na yung mga tao, yung mga kapwa niya Israelita. Kaya nung bago pa si Rehoboam na hari, pumunta yung mga leaders, yung 10 lipi ng Israel, kasi may 12 lipi ang Israel, yung 10 lipi ng Israel pumunta kay Rehoboam at sabi, pagkaanin mo yung paghihingi ng taxes sa amin at kami, yung dapat ibinibigay niyang respeto sa akin, ay ibinibigay niya sa iba. Sa palagay niyo, anong mararamdaman ko? Yung para sa akin lang na kanyang asawa dapat. Yung pag-aasikaso na dapat ibinibigay niya sa akin lang, ay ibinibigay niya sa iba at nakikita ko. Sa palagay niyo, anong mararamdaman kayo? Anong mararamdaman niyo? Kahit boyfriend, girlfriend mo lang, anong mararamdaman niyo? Masakit. Ano? Masakit. Masakit! Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sabi ng Panginoon, pakinggan niyong mabuti, I am a jealous God. Ginawa ko lang yan. Bakit yan ang sinasamba mo? Ako ang sambahin mo, sabi ni Yahweh. Amen? Ginawa ko lang yan. Ba't yan ang sinasamba mo? Kaya galit na galit si Yahweh sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, kaya dito si Josaphat, natutuwa ang Diyos sa kanya sapagkat hindi siya sumamba sa mga Baal, ibig sabihin, mga Diyos-Diyosan. Ito pa, nanalig siya sa patnubay ng Diyos ng kanyang ama. Sinunod niya ang mga kautusan ng Diyos at hindi tinularan ang ginawa ng mga naging hari ng Israel. Ano ba ang ginawa ng mga hari ng Israel? Mamaya, sasabihin ko sa inyo, masigla siyang naglingkod kay Yahweh. Inalis niya sa buong Juda ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ng mga ribulto ni Asherah. Yun ang ginawa niya. Sipin niyo po, yun ang ginawa po ni Jehoshaphat. Naging matapang siya talaga. Tinanggal niya yung mga Diyos-Diyosan doon sa kanyang kaharian at ibinigay lamang kay Yahweh yung pagsamba sa Diyos na makapangyarihan. Ano ba ang ginawa ng mga hari ng Israel? Alam niyo ang ginawa ng mga hari ng Israel? Gumawa sila ng goyang Diyos-Diyosan, baka, na ginto. At sabi nila, mga Israelites, huwag na kayong pumunta sa Jerusalem. Kasi doon ang lugar na sambahan kay Yahweh nung araw. Huwag na kayong maghirap doon. Nandito na ang Diyos ninyo.
sabi ng mga hari ng Israel, kaya nagalit si Yahweh sa kanila. Naintindihan niyo na po kung bakit very jealous si God? Amen? Amen. Yan po yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay galit na galit, no? Sa mga sumasamba, sabi sa mga Diyos-Diyosan. Okay. And 2 Chronicles chapter 17. More and family. Narinig yata kanina yung wala nang laman yung bigasan. Ayan, Pastor Mar and family, please accept po yung aming pasasalamat po sa inyo. At ito pa po. Gusto rin po namin kayong bigyan ng certificate. Ayan po, sabihin ko pa kung ano nakasulat dito. Faith Evangelical Church of the Philippines Incorporated Faith Fellowship Makaging presents this certificate of recognition to Reverend Marcos M. Ocampo for being the messenger of God's Word and encouraging the congregation in the second anniversary of Faith Fellowship Makaging held on July 21, 2024 with a few shouts of praise for His mercy endures forever, given this 21st day of July in the year of our Lord 2024 at Purok 4, Makaging, Santa Ignacia Tarlac, signed si Tita Bel at si Pastor Owen. Ayan. Muli po, yung frame po, to follow naman po. Parang pa-follow din natin yung frame last year. Dalawa na pong frame ang utang namin kay Pastor. Pag-pray po niya. Okay, so let us pray for Pastor Mar and family. Father God in heaven, Lord, we just want to thank you for the lives of Pastor Mar. Na ginamit mo, Panginoon, upang Lord, maging tagapagpahayag, O Diyos, ng iyong mga salita, Lord God, sa aming second year anniversary. At tunay nga po, Panginoon, na Lord, hindi po ganoon kadali, O Diyos, pinagdaanan, Panginoon, ng Faith Fellowship Makaging. Maraming mga challenges, Lord God, maraming mga pinagdaan ng mga problema, karamdaman, kagipitan. But Lord, in those 2 years, Lord God, of your goodness and faithfulness, Lord God, we choose to shout of praise, Lord, for He is good and His love and mercy endures forever. Thank you, Lord God, sa message na ito na deliver, O God, ni Pastor Mar. Thank you, Lord God, for their family, Lord God, na patuloy, O God, na nagbibigay encouragement sa amin dito sa Faith Fellowship Makaging. Lord God, na patuloy na magpatuloy, Lord God, sa Panginoon, sa pinapagawa mo, O Diyos, bilang iglesia, Panginoon, dito sa Barangay Makaging. Kaya dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo silang itago at pagpalain. Patuloy, Panginoon, ituon ang inyong mukha, Lord God, sa kanila. At patuloy na maranasan, Panginoon, ang inyong habag at awa at mga pagpapala. Higit sa lahat, Panginoon, mapakinggan ang kanilang mga panalangin at maranasan, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ni Pastor Mar, Ate Bel, Jen, Joel, Jera, even kay Asya, Lord God, nagiging encouragement, Lord, sa amin, Panginoon. Thank you, God. We continue, Lord God, to be with them. Bless them, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po. Hindi ko kayo maisa-isa. Pero alam nyo, encouragement kayo sa buong denomination natin. Totoo po yan. Encouragement po kayo sa buong denomination natin. Sa July 23 and 24, magkakaroon po ng consultation summit. And isa kayo sa mga somehow ay tawag dito, sasabing model kung paano nagtatribe ng isang church. Ano po ba? Grabe naman. Grabe na glory kasi nag-start lang itong church na to bilang lang sa daliri. Pero ngayon, Brad, nandito na kayo. Amen. Purihin ang Panginoon. Magpapadala ang Panginoon. Ang mga lingkod niya dito sa lugar na ito.
Kasi meron siyang gawin ng Faith Fellowship Makaging. Ayan. Pwede ba lumapit ng konti, Brad? Mga nandun. Nandito. Panalangin po natin sila. Okay. Kulang na kayo kasi dito eh. Dati dito lang yun.